God cares before you crush. Hindi ka pa bumabagsak pero iniisip ka na niya. Reflection from Mark chapter 8. And from Mark 8 verse 2 to 3, the scripture says, ang sabi ni Jesus, naaawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Isang revelation na naman para sa araw na ito. At tingnan po natin kung papaano tayo makaka-relate sa reflection message na ito at ano ang relasyon nito sa present situation natin ngayon. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, maraming tao ang naniniwala na kikilos lang si Lord kapag umiiyak ka na, kapag wasak ka na, kapag wala ka ng choice, or kapag nasa dulo ka na. Pero sa Mark 8, ipinakita sa atin na hindi ganun si Jesus. In fact, as the scripture says, hindi pa bumabagsak ang mga tao, hindi pa sila nahihimatay, hindi pa sila umiiyak, hindi pa sila humihingi ng pagkain, pero si Jesus nakita na yung mangyayari. Nakatingin na siya doon. At sinabi niya mismo ang concern niya sa mga tao na may kasamang pagmamahal. Ang sabi niya, kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila doon. Kapatid, pakinggan mo ito. Hindi naghihintay si Jesus na maubos ka muna. Hindi siya katulad ng mundo na saka ka lang papansinin kapag emergency na. Si Jesus, nakikita niya na ang pagod mo bago mo pa amining pagod ka. Nakikita niya na ang bigat mo bago mo pa sabihin. Nakikita niya na ang luha mo bago pa ito tumulo. At eto pa ang isang malalim na revelation sa kwentong ito. Hindi lang sinabi ni Jesus, mahihilo sila. Dinagdagan pa niya. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Wow! Meaning, alam niya ang history mo. Alam niya ang pinagdaanan mo. Alam niya kung gaano ka na kapagod. Alam niya kung gaano kabigat ang dala mo. Alam niya kung gaano kalayo ang nilakad mo. At alam niya kung gaano pa kalayo ang kailangan mong lakarin. Kaya kapag sinasabi mong, Lord, pagod na ako, hindi niya sasabihin, ang arte mo naman. Hindi. Dahil alam niyang malayo talaga ang pinanggalingan mo. Kitang-kita niya yon. Kapatid, baka hindi mo namamalayan na survival mode ka na lang. As in, yes, nakakangiti ka pa nga, nakakapagtrabaho ka pa, nakakapag-serve ka pa, nakakapag-post ka pa, pero ang totoo, ubus ka na. Wala ka ng lakas. At baka kaya ka pinatigil ni Lord ngayon para marinig mo ito at sabihin sa'yo, anak, nakikita ko lahat ng nangyayari sa'yo. Kapatid, maraming tao ang akala nila kapag tahimik si Lord, wala siyang ginagawa. Pero sa Mark 8, habang busy si Jesus sa pagtuturo, sa panggagamot, sa pagpipreach, inaasikaso pa rin niya ang future needs ng mga tao. At baka ganun din sa buhay mo ngayon. Hindi mo pa nakikita pero may inihahanda na siya. Hindi mo pa nararamdaman pero gumagalaw na siya. Hindi mo pa hawak ang sagot pero paparating na. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil kilalang kilala mo kami. Alam mo ang mga laban naming hindi nakikita ng iba.
Alam mo ang mga pagod naming hindi namin masabi. Alam mo ang mga luha naming hindi namin mailabas. At salamat dahil hindi mo hinihintay na bumagsak kami bago ka kumilos. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong pag-aalaga. Kapag pakiramdam namin ay ubus na kami, ipaalala mo sa amin na nakikita mo kami. Kapag mahaba pa ang lakbayin namin, ipaalala mo sa amin na kasama ka namin. At kapag natatakot kaming bumigay, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming lakas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, hindi hinihintay ni Jesus na bumagsak ka bago siya magmalasakit. Concern na siya sa pagod mo bago mo pa amining pagod ka na. Bago ka pa mag-crash, naghahanda na siya ng provision. Yes, God cares before you crash. Bago ka pa bumagsak, concern na siya bago ka pa mag-collapse. Amen.